Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible verses everyone should know. So, salamat po sa sponsor natin, si Sir Manny. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Thank you very much po. At yung devotion po natin matatagpuan po sa 3 John chapter 3 and 4. Now, bibigay ko lang po sa inyo yung background. Ito po ay sulat ni Apostol John, Apostol Juan, para kay Gaius. Nung nakaraan, tinalakay natin si Apostol Pablo kay Timoteo. Disciple ni Pablo si Timoteo. Si Gaius naman ay disciple ni Apostol John. Nung unang panahon kasi, nung tinatag yung iglesia dito sa Israel, dito sa Jerusalem, yung lahat ng mga apostol, the beginning, maliban kay Apostol Pablo. Apostol Pablo kasi talagang church planter, umiikot talaga sa Roman Empire. Now, yung concentrated yung mga apostles sa Jerusalem, no? Tapos nagpa-plant sila ng mga churches, nagsusugo sila ng mga church planters. Isa na doon si Apostol Pablo. At ang ginagawa nila, yung system nila basically, pag may mga house churches nakakalat dito, no, sa Roman Empire, nagsisend sila ng mga prophet. Parang kakamustahin nila. Kamustahin mo nga yung church natin dito sa Asia Minor. Kamusta yung church natin sa Thessalonica? How about sa Corinto? So, yung mga prophet na yun nagre-report sa mga apostles. So, this time naman, si Apostol John, siya ay probably, sabi ng iba, nandito daw siya sa Patmos pero I think nasa Ephesus siya nung sumulat siya. Basically, ito yung Ephesus sa lugar na ito. Sumulat siya rin dito sa mga churches dito, yung 1st, 2nd, 3rd John. Yung 3rd John, sinulat niya para kay Gaius. At merong hawak na church or mga house churches si Gaius dito sa lugar na to. Tapos sinulatan niya. Now, bakit nga sinulatan? Kasi may mga problema. Ang problema dun sa church nila, ang daming mga kasinungalingang kumakalat. Probably may kinalaman din sa Antikristo. May talakayan ako dyan, mahabang talakayan patungkol sa Antikristo. Tingnan nyo na lang, no? Sino ba talaga yung Antichrist sa Bible? Pero dito sa 3rd John, ang pinaka-problema si Diotrephes. Si Diotrephes kasi, feeling niya, siya na yung pinakamataas na apostol. Pero hindi siya apostol, no? Gusto niya siya lang pinaka-pinuno ng church niya. Hindi niya kinikilala yung mga apostol. Kahit yung mga apostol magpadala ng prophet, check yung mga churches, si Diotrephes, bawal kayo dito. Walang tutuloy dito sa lugar namin na to. Nire-reject niya. Ngayon, kapag meron siyang member, si Diotrephes, na pinatuloy yung mga propeta galing sa mga apostol, pati yung mga member na yun, pinapalayas niya sa iglesia. So, ganun to kasama si Diotrephes. Napaka-pangit na pastor. Napaka-diktador. Kaya sumulat si John kay Gaius. Tapos ang sinasabi ni John, Gaius, salamat kasi ikaw lumalakad sa katotohanan. Hindi katulad ng mga mararaming mga antikristo. Marami dyan, kagaya ni Diotrephes, hindi na lumalakad sa katotohanan. So sabi niya, tuwan-tuwa ako nang dumating ang ilang kapatid. So ito yung mga prophets nila, no? At ibalitang ikaw ay tapat sa katotohanan. At talagang namumuhay ayon dito. So, si John, nung nabalitaan niya, si Gaius nagpapatuloy sa katotohanan, sabi niya, tuwan-tuwa ako. Wala nang higit na makakapagpaligaya sa akin, kundi ang marinig ang balitang namumuhay ayon sa katotohanan ang aking mga anak. Question. Ano daw po ang nagpapaligaya kay Apostol John? Sabi po rito, ano daw yung, sabi niya, wala nang higit na makapagpaligaya sa akin, kundi ang marinig ang balitang namumuhay ayon sa katotohanan ng aking mga anak. Anak po na spiritual, kagaya ni Gaius. So sa atin din po, ganun din po, no? Our greatest joy is to see that our children are walking in the truth. Yung pinakamaligayang experience po natin, yung pinakamasaya, no? Masaya-masaya talaga. One of our greatest joy is to see our children walking in the truth. Pwedeng literal na anak mo, o pwedeng yung mga dinidisipulo mo. Tinutulungan mong lumago sa pananampalataya at nakita mo later on talagang nagpapatuloy sila sa paglakad kasama ng Panginoong Jesucristo. That is our greatest joy. Pangalawa po, babalikan natin yung number 1. No? Pero pangalawa,
To walk in the truth is to walk according to the teachings of Jesus. Ano ba ibig sabihin ng lumalakad sa katotohanan? Ibig sabihin po niyan, lumalakad ka ayon sa alituntunin ng ating Panginoong Jesucristo. Kung ikaw po magulang o ikaw discipler, nagdidisipulo ka, nakita mo yung mga dinidisciple mo, lumalakad ayon sa alituntunin ng ating Panginoong Jesucristo, that is your greatest joy. Yung pinagpaguran mo, pinagpagalan mo, pinagpray mo ng husto, nagpapatuloy sa paglakad ayon sa alituntunin at katuruan ng ating Panginoong Jesucristo. And I think lalo-lalo na kung ikaw magulang, yung mga anak mo, lumalaking may takot sa Diyos. Yung mga anak mo, lumalaki na kinikilala ang Panginoon bilang Panginoon ng kanilang buhay, naglilingkod sa Kanya. Ikaw, kung ganyang klase kang magulang, kampanteng-kampante ka. No? Ang sarap matulog sa gabi na yung anak mo hindi pariwara. Yung anak mo hindi na hulog sa kahumalingan ng mundo. So to walk in the truth is to walk according to the teachings of Jesus. Yan po yung greatest joy natin eh. Pag nakikita natin yung mga anak natin, ganun. Talagang tapat sa Panginoon, naglilingkod sa Panginoon, tumatawag pa sa'yo, nagre-report pa sa'yo patungkol sa kanyang relasyon sa Panginoon, sa mga binabasa niya sa Bible. That is our greatest joy. Kasi napakahirap na yung mismong mga anak natin ay walang pananampalataya sa ating Panginoon. Napakasakit, no, bilang magulang. At kung ikaw naman ay discipler, single ka, wala kang anak, no? Meron kang dinidisciple, tapos nagre-report siya sa'yo patungkol sa mga nababasa niya sa Bible, tungkol sa ministry niya, nagpapatuloy siya, lalo na kay ko pa nag-share ng gospel, tapos tuloy-tuloy yung kanyang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. That is your greatest joy. Kaya po, ano po yung application natin dito? If that is the joy of the Apostle John, at sa atin rin, it could be our greatest joy. Ano yung application natin dito? Number 1, be a truth teller. Lagi tayo dapat nagsasalita ng katotohanan. Katotohanan patungkol sa Panginoong Jesucristo, katotohanan tungkol sa Biblia, at katotohanan tungkol sa mga nangyayari talaga sa buhay natin. Kapag mayroong mga dapat kang sabihin na hindi totoo, nakakawala ng respeto yon. At pag ikaw nakilala ng anak mo, kilala ka ng anak mo na nagsisinungaling, mawawala yung respeto niya sa'yo. Pag ikaw discipler ka, nagsisinungaling ka sa dinidisciple mo, mawawala yung respeto nila sa'yo. Kaya napakalaga ng integridad eh. Yung integridad kasi talagang sasabihin mo pag nagkamali ka eh. Hindi mo tatakloban ng kasinungalingan eh. So be a truth teller. Minsan, ang may problema yung kausap natin. I-rebuke mo. Tell the truth. Huwag mo nang i-sugarcoat na para bang yung kasalanan niyang malubha, pinapagaan mo na para bang hindi na ganun kalubha yung kasalanan. Of course, we have to do it with gentleness. We have to tell the truth in love. Pero hindi natin wina-water down. Hindi natin pinapalabnaw ang mga bagay-bagay. So, be a truth teller. Kasi pag ikaw ay truth teller, talagang magigain mo yung trust and respect ng mga tao under our influence. At especially, pag talaga nag-share tayo ng katotohanan patungkol sa Biblia, yan talaga ipapamana natin sa kanya. By the way, ang topic natin, legacy of truth. Gusto natin yung katotohanan ng Biblia, katotohanan ng Diyos, talagang dumadaloy sa atin at napapakinggan, na-absorb at isasabuhay ng mga dinidisciple natin, maging mga anak natin, mga kapatid, o mga kaibigan, o mga churchmates. No? Number 2, truth teller ka dapat. Pangalawa, dapat you walk in the same way Jesus walked. Ito siguro yung pinakamahirap sa lahat, no? Walk in the same way Jesus walked. Kaya susundan natin to ng series patungkol sa banal na espiritu. Kasi hindi talaga natin kayang mamuhay ng kagaya ng pamumuhay ng Panginoong Jesucristo without the empowerment of the Holy Spirit. Kailangan talaga natin yung banal na espiritu, dumepende sa banal na espiritu na magpapalakas sa atin, na siyang magtutulak sa atin upang lumakad kung paanong naglakad ang ating Panginoong Jesucristo. Tingnan po natin yung 1 John chapter 2. Sabi dito, ang nagsasabing siya'y nananatili sa kanya, truth teller ka, no? Sasabi ka ng katotohanan. Kung totoo yung sinasabi mo, sabi niya, ay nararapat ding lumakad gaya ng kanyang paglakad. Nararapat ding daw lumakad gaya ng paglakad ng ating Panginoong Jesucristo. Whoever says he abides in Him ought to walk in the same way in which He walked. Truth teller ka pala eh. Sinasabi mo pala yung mga katotohanan patungkol sa Panginoong Jesucristo, katotohanan ng Biblia, isinasalin mo sa iba, pero hindi ka naman lumalakad according sa alituntunin ng ating Panginoong Jesucristo.
meron kang message, pero palpak yung messenger. Laging dalawa yan, no? Message and messenger. Kung ano yung message mo, dapat ganun din yung messenger. Kung ano yung messenger, dapat ganun din yung message mo. So, if you're a truth teller, you also have to walk in the truth. You have to walk in the same way in which Jesus walked. Lumakad ng ayon sa kung paano naglakad ang Panginoong Jesucristo, mamuhay kung paano namuhay ang ating Panginoong Jesucristo. So, be a truth teller and walk in the truth. Pangatlo po, make disciples. Kung wala ka pang dinidisciples, now is the time. Sasabihin mo, kailangan ko pa lumago sa mananampalataya bago ako mag-disciple? No. Lahat tayo in the process of growing. Hindi ka darating sa point na malago ka na. Kasi lahat tayo in the process of growing. So, meron at merong mga tao na mas hindi pa malago kaysa sa'yo. You can lead that person. Ganun lang kasimple. Pwedeng sabihin mo na bago ka palang Kristiyano, meron at meron na nagsisimula pa lang na Kristiyano na pwede mong i-lead at tulungan mapalago. Tulungang lumago sa pananampalataya sa tulong ng Diyos at banal na Espiritu. So, make disciples. At yung dinidisciple mo, marahil anak mo, kapatid mo, kaibigan, churchmate, o isang kapitbahay. Yan yung greatest joy mo. Kung paano sinasabi ni Apostol John sa kanyang disciple na si Gaius, tuwang-tuwa ako. Nung malaman ko, nag-report sa akin yung isang prophet, binisita ka dyan sa house church mo, tuwang-tuwa ako, inabalitaan ko, lumalakad ka ayon sa katotohanan. That is our greatest joy. Huwag po nating ma-miss yung ganong klaseng opportunity, no? You have to make disciples. Number 4, be the most joyful person on earth. May opportunity ka. May opportunity tayo na maging maligaya talaga sa mundong ito. Yung magpapaligaya sa'yo, hindi naman kayamanan eh. Yes, it will make you happy. Pero ampaw yun eh, pag hanggang dun lang. Kapag ikaw naglilingkod ka sa Panginoon, nandyan talaga yung kaligayahan. Kahit minsan wala kang pera, nandun talaga ang kaligayahan sa paglilingkod sa Panginoon. So if you're making disciples, you're leading people to Christ, that is your greatest joy. One of the greatest joy in life is when you know that your ministry is fruitful. Namumunga yung paglilingkod mo sa Diyos. At yung mga taong nililid mo, marahil anak mo, asawa mo, kaibigan mo, na nililid mo sa Panginoon ay lumalago at lumalakad sa katotohanan. Huwag mong hayaang ma-miss mo yung ganong opportunity na maging maligaya ka dahil yung dinidisciple mo lumalakad ayon sa katotohanan. So, ilan lang po yan sa mga applications natin, no? Be a truth teller, walk in the same way Jesus walked, make disciples, be the most joyful person on earth. Now, bakit yung greatest joy natin, ito dito na ako mag-e-end dito bago tayo pumunta sa discussion. Bakit yung greatest joy natin ay malaman natin na yung mga anak natin namumuhay ayon sa katotohanan? For a very simple reason. Thought experiment lang. Let's say you're a billionaire. Nagkaroon ka $1 billion. Napakayaman mo. Pwede kang bumili ng yate. Pwede kang bumili ng mga helicopters. Pwede kang magkaroon ng property sa Hollywood, Beverly Hills, sa kung saan man, no? White Plains. Pwede kang bumili ng private island mo. Lahat na ng ma-enjoy mo, nasa iyo na. Around the world. Hindi mo na kailangan magtrabaho, travel ka na lang. Let's say you have all those things. Pero, yung sarili mong anak, hindi lumalakad sa katotohanan. Yung sarili mong anak pariwara, walang pagkakakilala sa Panginoong Jesucristo. How would you feel? Hindi ba't ipagpapalit mo yung billions na yon na nakakapagbigay sa iyo ng kaligayahan para lang yung anak mo ay lumakad ayon sa katotohanan? Mas matimbang sa iyo na yung anak mo lumalakad ayon sa alituntunin ng ating Panginoong Jesucristo. I'm sure, many of you, if not all, yun ang pipiliin. Di bali nang sakto lang yung kabuhayan ko. Basta yung mga anak ko lumalakad ayon sa katotohanan. Bakit yun ang pipiliin mo? Why? Because that is your greatest joy. Yung kayamanan, secondary lang yan. Panghuli na nga yan eh. Pero yung greatest joy mo talaga, makita mo na yung mga anak mo lumalakad ayon sa katotohanan. Para po sa ating discussion, how to live life like Jesus. Paano ipapamuhay yung buhay mo ng katulad ng ating Panginoong Jesucristo? Bilang modelo sa mga anak, bilang modelo sa mga dinidisciple, and later on, pag lumalakad sila ayon sa katotohanan,
that will be your greatest joy. No? How to live life like Jesus. Tanggalin ko na nga tong life. How to live like Jesus. So, discuss po natin yan sa ating mga discussion group. At para po sa ating panalangin, Lord, teach me about real joy in life. Turuan niyo po ako na patungkol sa tunay na kaligayahan. Help me to disciple some people and let them walk with Jesus. Let that be my greatest joy. Discuss po na. Prayer pala tayo. Panalangin natin right after this devotion. At para po sa comment section, kung may natutunan po kayo, let us know in the comment section below. And please share this devotion to your family and friends. Yun lamang po. Pagpalain kayo ng Panginoon. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating daily devotion.